Dzień dobry Philippines, is me again, Sir Dennis Basa. Mga kabayan, ngayon sasagutin ko kayo kung bakit maraming nakaka-receive ng mga ganitong mensahe mula sa USAT na bakit kailangan daw po nila ibalik ang mga tax na mini-message ng USAT taxes natin sa mga email nila. To be honest mga kabayan, marami kasi issue ngayon sa mga tax kung bakit din po tayo is napapahamak or bakit din po tayo is nagkakaroon ng pagdududa ang government natin sa mga Pilipino, hindi lang Pilipino, sa mga Asia, kasi marami pong gumagawa neto na nagdi-declare ng mga anak kahit hindi po nila anak. So kung makaka-receive po kayo ng email galing sa USAT taxes natin office, so may mga nakalagay po doon na letter galing sa kanila na, "Dear Sir or Madam, please provide within 7 days of receiving of the request," katulad ng mga birth certificate of children under the family tax relief, confirmation that the child is learning, confirmation that you are a single parent. Then yung reason po doon kung bakit sila nag-email, "Because I am carrying out verification activities to verify the correction of the P37 tax return submitted by you for 2024 and the data regarding income and deduction show therein." So yan po yung mga ini-email nila para po ma-verify talaga kung totoong anak ninyo yon. Nilagay nyo po sa mga taxes kasi marami po tayo issue ngayon at nababalita na nagdadaya sila ng kanilang mga anak at nilalagay doon po kung bakit nakaka-receive sila ng malalaking taxes. Pero bawal na bawal po yan dito sa Poland. Yung nagde-declare na hindi nyo po totoong anak. Kaya nanghihingi sila ng mga proof ngayon. So how to submit the documents, sabi ng government doon sa email. So you can submit the required documents electronic in the your PIT11 service available on the e-tax website at the government or podatki.government.pl. Second, in a person the service room after making an appointment by email, kung saan po nakalagay yung address ng USAT, kung saan po kayo nag-file ng mga taxes o kung sa lugar ninyo, doon po kayo magpa-file. Please, you can do this in a person or through a proxy with an appropriate authorization to act on your behalf in the service room after making an appointment. So yan po, any doubts regarding the content of this summons on the establishment deadlines can be clarified with the person in charge of the case. You know, tinranslate ko lang to sa English version pero mag-i-email po sa inyo yan ng Polish word letter. So pwede nyo i-translate din pero yan din po yung lalabas dyan. Kaya please, lahat ng mga Pilipino at Asia na nandito sa Poland, i-return nyo po yung mga nakuha ninyo kahit anuman, o pilitin nyo po na hindi nyo i-return yan. At yung mga nakadeclare pa noon pa, makikita po yan sa mga taxes natin dito sa office ng USAT at automatic magkakaroon po kayo ng deduction dito sa Poland. So guys, mga Filipino workers na nagtatrabaho dito, palagi ko po sinasabi, be legal and not illegal pa. Yung kabayan po, muli ako po si Sir Dennis Basa, ibalik nyo na po yan within 7 days. God bless you more.